Ang dami pong nangyayari ngayon. Okay, marami pong nangyayari sa kasalukuyan. So pag-usapan natin yung mga, well, yung mga behind the scenes na nangyayari na mga behind the scenes na at of course yung mga bali-balitang nangyayari. So umpisahan po natin sa House of Representatives. Alam naman natin na aligaga ang ilang mga kongresista. So, over the past few weeks, nakikita din natin sumasabay at naglalabas ang mga uh, survey firms ng kanilang mga findings. So, medyo nakakaano din. Apparently, the timing is raising blood pressures of so many of our legislators, lalo na in the past few weeks. So, of course, umaariba din ang Committee on Justice. So let's look at some of the recent news items. Napansin niyo po ba na mayroong nilabas ng Department of Budget and Management ang isang announcement na sila daw ay kinulit ng Pangulo para maglabas ng 8 billion para sa mga development projects. O di ba maliwanag yon? Shortly thereafter, another news item. Si Sandro Marcos daw ang kinikredit for being the one who facilitated or helped convince the parties involved na mag-release nga uh, para dito sa kanilang projects. So as we know, before that, ang NUP ay nag-announce. Remember this? Nag-announce ang NUP, hindi na daw sila interesado pagdating dito sa impeachment. Among others, sinasite nila din later on na, tapos nagbago sila. Sabi nila, hindi naman sa hindi interesado, hindi naman sa ganon, pero, ayan, ayan na, lumabas na yung mga hinanaing, yung mga dating FLR or for later release, never released na. Yung iba naman ay pinangakuan ng mga proyekto, never na lumabas yung mga proyekto. So, ibig sabihin may hinanaing. After that, ay kinausap sila. Mayroong lumabas na text message, pumunta dun sa, ay salamat, na ang bilis ng gift goods. Lumabas yung mga announcements na, hindi, may lumabas na text message dun sa mga kongresista, particularly dun sa mga kongresista ng NUP at sinabi pa na, kung mayroong mga issues daw dun sa mga FLR or dun sa mga proyekto, simply get in touch with so-and-so. Doon daw sa committee on, sa kay Majority Floor Leader. Who is that? Of course, it's Sandro Marcos. So, ngamaya, meron na nga ganun, pero wala pa rin nangyari. So, lumabas na naman ng NUP, tapos sinabi, parang hindi naman magaling daw na leader si Speaker D. Wala daw lumalabas para dun sa mga proyekto nila. Di sige, mamaya, nag-birthday si Kong Sando. Akala ng madla ay mag-aaregluhan dun sa birthday party. Wala na namang nangyari, so humirit na naman ng NUP. And this time, ito na, naglabas ang DBM ng 8 billion supposedly para sa mga proyekto. Take note, the term is developmental projects or projects for development. The country's development. Tapos yun pa, ang credit daw should go to Sandro Marcos, even if it was the president daw who convinced the TikTok. Okay. Balik tayo, start over tayo ha, pasensya na po. Alright, let's start over. So, we were talking about earlier kung ano yung mga pangyayari sa Congress. It began with the NUP saying na hindi na sila interesado doon sa sa impeachment. And because hindi na sila interesado, they were considering basta hindi na sila interesado. So ayan, mamaya may lumapit na. Kinausap na sila. There was a meeting with Speaker D and Congressman Sandro, and so later on may lumabas na text message kung mayroon daw issues dun sa mga for later release at saka mga proyekto, isanggunin na lang daw, idulog doon sa tanggapan ni Congressman Sandro. Take note, itong mga FLR na to or for later release na ito at saka mga proyekto ay pinangako nung 19th Congress pa noong first attempt na i-impeach si VP Inday. So okay, after that text message came out, wala pa ring action na nangyari. So mamaya naglabas na naman ng hindi naman sa kin-clarify ni Kong Puno, hindi naman sa ayaw namin na magpa-impeach, pero wala naman kasi daw bagong ebidensya. Okay, wala pa rin.
hindi pa rin nag-release. So mamaya ang sabi ni Congressman Puno ay in spite of everything that happened, ang sabi niya, ang sabi ni Kong Puno, we are considering joining the minority. Oy, di ba? So, join the minority na daw sila. After that, yun, surprise, surprise, nag-release ng 8 billion daw. Di umano, ang, well, in-announce ng DBM. So, sabi ng DBM, nagre-release daw sila ng 8 billion, supposedly at the request of the President. Okay, ito yung tanong ko nasa budget ba yan? Nag-release ang DBM, does it have a budgetary allocation? Well, di pa natin nakikita pero antabayanan natin yan. So ngayon, parang tumahimik ang NUP. Pero sabi naman ni Kong Ungab, by the way, sinabi pa, nagkaroon pa ng press release na it is through the auspices of Congressman Sandro daw, kaya nag-release ng 8 billion. So mukhang tahimik ang NUP. Nag-meeting very recently ang NPC naman na partido at marami sa kanilang nagsasabi, mayorya daw ng NPC ayon kay Kong Ungab ay hindi rin na interesado at kinakabahan na bumoto in favor of impeachment. Nag-worry sila doon sa possibilities na marami sa kanila ay hindi na marire-elect. So there is one more party pa daw, hindi nabanggit ni Kong Ungab doon sa kanyang interview sa SMNI. Gayunpaman, ang nakikita natin, medyo, ito na nga, concerned yung mga parties about their chances of winning pag 2028 na. So hindi rin natin sure kung sufficient yung 8 billion na nilabas ng DBM. Ito ba ay panagot pa lang doon sa mga utang dati? Or gagamitin ito para to assuage the hurt feelings dun sa ilang mga mambabatas na tila hindi na interesado pagdating dito sa impeachment. Okay. So, yun po yung mga wheeling and dealing na nangyayari doon sa sa likod ngayon. So, but in the meantime, ito yung tanong, ano na nangyari sa flood control? Hindi niyo ba napansin na sinabi ng Pangulo dati, December kailangan may maaresto? Okay, ang dami-daming isiniwalat na flood control projects, ghost projects, and all of that, maraming ikinwento sina Yusek Bernardo, maraming inilabas. Doon may mga listahan pa na isiniwalat ni Congressman Lean Leviste. Marami pang nailabas. So, ang dami rin mga pati Ilocos meron kung saan saang probinsya na nakikita at nasisiwalat ang mga lalong-lalo na yung mga ghost projects. Etong tanong, isa lang ba talaga ang mananagot? Kasi so far, isa lang po ang naaresto and that is former Senator Bong Revilla. Sinasabi nila na umaarangkada na daw ang mga kaso. Pero ito yung mga kaso ng mga USEC, ng DPWH, yung mga di umano'y nagsoli ng pera, yung mga kontratista, tila umaariba rin yung mga kaso nila. Nasaan yung mga kaso ng mga big fish? Bakit walang nafa-file? Natigil na ba ang mga investigasyon na ito? Mukhang ganadong-ganadong pagtakpan ang mga issues na ito. Dahil nga may ilang mga nakaupong mga kongresista at possibly mga senador who will be very crucial in these impeachment proceedings. So, again, all roads lead to Inday Sara. Yun ang nangyayari. Ayun. So, since all roads lead to VP Inday, ano yung mga ano pa ang nakikita natin? Ito namang pagtuunan natin ng pansin pagdating dito sa impeachment. Sabi nga ni former USEC Mike Poa, kung napakaraming ebidensya na hawak-hawak ng mga complainants sa impeachment ni VP Inday, bakit may mga motion for production of documents pa sila? Kung maraming impormasyon, sige, siwalat na lang lahat ng mga naka-attach doon sa complaint. Kasi sa totoo lang, nagpa-answer sila kay VP Inday doon sa reklamo na inihain, tapos nag-file sila ng motion. Ibig sabihin, kahit sagutin pa ni VP Inday yung mga in-attach doon sa reklamo, and I'm not saying she didn't, kahit sagutin niya yun, kung may padating pa pala sila, motion pa sila, ibig sabihin, kahit yung mga reklamo ay hindi pa kumpleto, hindi pa nila nakakabit yung kaakibat na ebidensya doon sa kanilang mga paratang. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, questionable talaga yung finding of sufficiency in substance at yung finding na sufficiency in grounds. So, paano na yan? Ibig sabihin, they haphazardly put together a case thinking na napakalakas pa rin nila na maipipilit nila ang mga to at maipipilit nila ng paniwalaan natin yung limpak-limpak daw na ebidensya na hawak nila, which turns out to be all sound and fury signifying nothing, ika nga ni Shakespeare.
So, uh, who is winning, who is losing? Well, tingnan natin, who is losing the ratings game? Aba, pinalalabas doon sa recent survey ng, ano ba yun, Pulse Asia, na kahit ang layo pa rin, 30-something si BBM, tapos 50-something, 40-something, 48 si VP Inday, malayo pa rin. Ang sinasabi nila is, bumaba daw ang ratings ni VP Inday at tumaas daw ng di hamak yung ratings ni BBM. Ngek. Hindi nila binibilang yung net satisfaction. Ngayon, ang binibilang na lang nila ay yung ratings, yung satisfaction ratings. So, again, sino ba ang panalo dito? It is the VP. Yung mga kongresista, marami ang kinakabahan. Yung iba na siguro medyo matigas-tigas yung mga, how do you call this, ngala-ngala. At naglalaro pa, nagpapapresyo, nag-iintay, ganyan. Hindi sila nagko-commit pero nag-iintay sila ng mga offer. Samantalang yung iba, kabado na sila at their chances of winning in the 2028 elections. Hindi lang yon, kahit manalo sila bilang mga kongresista, they're already in the, pardon my French, SHIT list of the president-to-be. So paano yan? What's going to happen to them? Hindi ako, kumbaga, hindi nakakainggit yung pwesto o yung kung nasaan ngayon ang ilang mga mambabatas. Doon sa panig ng Senado, ang ilan sa kanila ay humaharap ng mga kaso, ukol din, possibly sa flood control. Ang masaya lang, of course, si Senator Marcoleta dahil na-absuelto siya. But in the meantime, parang pinagdidiinan si former Congressman Mike Defensor at ilan pang mga contributors doon sa kampanya ni Senator Marcoleta at sila ay nathreaten with a case before the COMELEC. Sabi ni Toyo Goyo, bakit sinasabi ng iba na hindi daw ganun ka-necessary yung evidence pag impeachment usapan? Dahil ba political in nature ang impeachment, boto lang kailangan? Actually, no. Sabi ng Korte Suprema, this is sui generis. Ibig sabihin, yes, may political considerations, pero hindi pwedeng walang ebidensya. Bakit? Kasi nire-require ng saligang batas na may grounds. So, ibig sabihin, magpapakita ka pa rin ng ebidensya that these grounds that there are acts that were committed that form the grounds for impeachment. Kung hindi rin naman talaga pala, walang grounds din pala, ano yung sinasabi ng saligang batas? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kung talagang super taliwas doon sa batas and part of the substantive due process requirement is a fair judge. So dapat fair din yung kanyang pagliliti. So hindi ko alam kung saan nanggaling yung nagsasabing hindi mahalaga ang ebidensya. When it comes down to it, at lalong-lalo na when it is down to the call of the at wala talagang ebidensya, even the congressmen or the senators later on, they cannot vote against overwhelming evidence. Good evening, Treblax. Sabi ni ZL, negative na nga si Bangag. Ay, si B. Kamusta na po impeachment ni VP Inday? Sabi ni Tito, ay, kakakwento lang namin. So, hindi pa pala tapos yung gift goals. Para sa mga nandito sa Black App, don't forget, pag nag-extend po tayo, pag umaabot kayo sa gift goals. Hi kay Miss Elena Ferrer. She's watching from Riyadh Hospital in Saudi. I hope you're safe, ma'am. Sabi ni Man Janine, good evening. Buong maghapon po ako nag-aabang sa live mo kahit bisihan-bisihan. Pasensya na po. Kasi humahabol pa ako dun sa mga chismis eh. Pwede naman kayo magtanong kung ano yung mga chismax na yun. Sabi ni Tito Malik, hopefully di siya ma-impeach so we can have our sweet revenge by 2028. Ang nakikita ko po is that they will not go quietly. Hi kay Solid North, sabi niya, puro fake news, dapat totoo. Huwag tayo puro fake news. Dapat totoo lang. Tama ba pag-pronounce ko, Solid North? Huwag tayo puro fake news. Dapat totoo lang. Sino kaya yung boses? Paano kaya yung boses mo? Sabi ni Strictly, if tumuloy sa plenary yan, magbobotohan lang po ba ang mga congressman o magkaroon pa po ng cross-examination na pwedeng mag-participate kahit sinong congressman? Actually, magkakaroon ng mga debate. So, hindi na po mag-a-appear doon. Parang under the 19th Congress rules, yung talagang presentation of evidence and all that ay doon sa Committee on Justice. Tapos ang Committee on Justice gagawa ng rekomendasyon, i-forward yun doon sa plenaryo. Ang bobotohin ng plenaryo, i-uphold ba o i-overturn nila yung rekomendasyon.
Sabi ni Ma'am Elena, thank you, Attorney Trix. Awa ng Diyos po, kahit kinakabahan, pray lang kami at tiwala sa Saudi government. Kami din po, kahit kinakabahan, pray lang kami para ligtas lahat ng mga OFWs. Sabi ni Ma'am Jenny, bakit ayaw nila maamin sa sarili nila na takot sila kay VP Inday? Sa totoo lang, ma'am, kasi gusto nila tuloy-tuloy pa rin yung ganitong klaseng governance. Sila kasi yung nagbe-benefit dun. Wala naman silang pakialam sa sa mga problema natin. Uy, maraming salamat kay Ma'am Raquel, kay Sir Art, kay Ma'am Raquel uli. Maraming salamat kay Pleblax, kay Sir Art. Thank you, thank you. Yun. Kay Bida Kabay. Sir, do you want to go home? It's early. It's very early. Go down. Lie down. Lie down. Lie down. Oh, magdadrama ka na naman. No? Lie down. Come on, lie down. It's very early. Excuse me lang po. It's very early, sir. Lie down. Down. Cerberus, down. Come on. Down. Down. Oh, you can't be hungry. You just had dinner. Good dog. I love you. Good dog. This is my good dog. This is my good dog. This is my good dog. Okay, pasensya na pa. Ito talaga yung highlight ng ibang tao dito. Pasensya na po. Hindi masyadong nakita pero andito na si Serb sa sa paanan ko. Sabi ni Chio, good evening. As kakamping po, may mga nagpupush na tumakbo si Kong Erice as senator sa 2028. Ako agree ako dyan. For me, goods yun para po bumalik yung essence ng oposisyon at magkaroon ng totoong checks and balances. Ako agree ako dyan. Okay naman siya eh. Kumbaga, kasarili nga niya mga kapartido, sinasabihan niya eh. Okay, thank you kay Cicely. Maraming salamat. Sabi ni Alma Miklat, ay po, out of topic, pero gusto ko lang itanong, ano po ba sa palagay niyo yung sinabi ni B sa speech niya in front of the teachers? Bihon po ba? O kanton ang pansit? Dinig ko bihon. Mahal na yung kanton eh. Sabi ni Chester, napanood niyo na po ba yung interview ni Carmina Kibodel? Galing po ba po ng pag-iyak niya doon? Yung portion lang po, hindi ko napanood ng buo. Yun lang yung, I love the Philippines. Kaya ba natin, Gem? Mahal ko ang Pilipinas. I love the Philippines. Di ba? Hanggang doon lang po yung kaya kong sikmurain sa ngayon. Sabi ni Ma'am Bernadette, good evening. Salamat at napabutan din kita ng live watching from New Jersey. Salamat sa pagsabi mong kailangan ng evidence. Sabi nila sa impeachment daw, walang evidence. Well, that is really the height. That's what you call temerity talaga. Hindi sila magkukunwari. Parang akala nila, o sige, madadaan sa boto. Parang take two nung kay Justice Corona. Ay, sabi ni Toyo, parang bangungot yung interview. Uy, grabe. Bakit naman ganon? Parang masamang panaginip, ganon. Bakit naman? Ang sa akin lang kasi, ang problema talaga ni Senator Risa is she does really have difficulty sounding sincere. It's like she's always acting. Gets ko naman, artista naman siya. So, hello, Sound of Music. Pero, I think it's iba rin kasi talaga pag totoo kang sincere. Sabi ni Ma'am John Dusko, utang na loob, Risa H, wag kami. Hi, Carlo. Sabi niya, yes, I heard. Sabi niya, please send my condolences to the family of writer and one-time Philippines graphic editor-in-chief Joel Salud, who I just heard has passed away. We may have had differences with him politically, but we will never forget his contributions to Philippine literature. Totoo yun. I plan to do a post about him. Thank you for reminding me. Para dun sa mga, hindi ko alam how many writers there are here in the audience. Joel was the editor when 3 of my short stories were published in the Philippines Graphic. So, and yung kanyang pag-manage ng Nick Joaquin Awards para sa short story writing was quite brilliant. We got new writers, we got new contributors. The Philippines Graphic remains at the forefront, kumbaga, doon sa pagtutulak ng mataas na kalidad, ngunit sa pag-uusbong ng literaturang Pilipino. Sabi ni Ma'am Karen, pwede bang dumulog sa Supreme Court ang mga bangko na binabanatan ni Congressman? Bangko? May utang pa kay VP na ipapakulong daw pag di ni-release bank records ni Inday. Feeling diktador. Ang cute daw ni Sir. Okay, ganito.
Actually, pwedeng dumulog yung bangko at si VP sa Korte Suprema. Kasi hindi maliwanag kung may power yung Congress, yung House of Representatives, o dun sa trial court which is the Senate. So hindi naman, kasi kung ihahalin tulad ninyo yung House of Representatives doon sa piskalya, kasi sila pareho ang nagde-determine ng probable cause sa mga kasong dinudulog sa kanila. Ang piskalya, hindi pwede po silang magpasubpina ng mga bank records. Ang sinasabi dun sa batas, maliwanag sa impeachment proceedings. Pero kailangan, the way I see it, logic dictates na hindi naman lahat ng involved sa impeachment ay maaaring humingi ng pagbubukas ng records ng bangko. Sabi ni Toyo Goyo, agree, hirap siya, meaning Senator Lisa, mag-connect genuinely sa mga tao. As I analyze, sabi ni Rick Sis, VP Sara became president, kaya malakas loob niya, wala siya pinagkakautangan ng, became vice president. Wala siyang pinagkakautangan ng utang na loob, lalo na pag nag-presidente pa siya. Totoo yan. Sabi ni, hi Miss Nika, sabi ni Treblax, magandang gabi. Hi kay Vida Kabay at saka kay Treblax who's watching. Treblax is watching from Saudi Arabia. Sabi ni Ronald, goal ni Luis Lo maitawid sa Senate ang impeachment kahit nose niya mahina, importante sa kanya. Okay, so back to our kwento. So take note, bakit parang tila ang bagal? Tingnan, ang committee ay nag-ano lang, naghihiring sila parang once a week lang. So, aabutin tayo ng hanggang after Holy Week pa, dinidinig pa doon sa Committee on Justice. Ang teorya ko ganito, pinapatagal ng Committee on Justice kasi alam nila na maraming mga kongresista ang ambivalent. Hindi sure, ayaw nila talaga. Marami talaga sa mga kongresista, sa mga representante natin, hindi nila talaga gusto na makilahok dito sa impeachment. Masyado nang malapit ang 2028 at ayaw nilang maalala ni VP Inday pag naging presidente siya na itong kongresistang ito bumoto against me. So medyo nakakakaba naman talaga para sa kanilang mga political career. So ang tingin ko, ang strategiya nila dito patagalin sa committee para yung mga katulad ni Congressman Sandro and others like si Speaker D ay maaaring makipag-usap sa ilan sa mga kongresista para bumoto in favor of the impeachment. Dami kasing undecided eh. So yun po yung strategiya sa ngayon. Hi, good evening Miss Awi. Sabi ni Afia, Eid Mubarak. Kala namin medyo tumahimik na yung mga nakaraang araw. Ngayon, eto na naman po. Ang kinatatakot namin, baka mas lumala at patapusin lang nila ang Eid. Tapos all out na sila. Well, the way I see it, the all out is against the VP. Sa totoo lang, the moment they resort to violence, tapos na lahat ng kanilang foreign aid. Kumbaga, lahat ng cooperation o lahat ng pananahimik, yung iba kasi sa ibang bansa, either actively supporting this administration or passively. So, mawawala lahat ng suporta nila na nanggagaling sa ibang bansa kapag the moment they resort to violence. Sabi ni Trip ni Red, when you rely on PR firms on how to project yourself to the public, mahirap talagang gawin genuine ang image. Oh, we're talking about Risa here. Compare mo sa super candid na person like PRD and VP Sara, effortless mag-connect sa mga tao. Sabi ni Ma'am Elena, ang iniisip ng mga Congress, mamili sila para sa 2 years o 6 years na term nila. Aray. Hi kay Kenzo, sabi niya, di po 1 year bar rule, may complaint 1 and 2, bakit nakaabot sa 3 and 4, di ba bawal na? Dapat nga, that can also be raised to the Supreme Court. Kaya nga po, kaya rin si VP Inday, alam niyang pinapatagal lang ng Committee on Justice. Kaya yung answer niya, just enough to answer for the proceedings in the Committee on Justice, pero without revealing additional evidence or evidence that they will see dito pa lang. Diba? I-reserva niya yung energy at saka ipagpupresenta ng ebidensya, doon na lang sa Senado, where the possibility is greater na
to get a fair shot or a fair trial. I'm not saying that they will anywhere, no? Pero the possibility is greater. Sabi ni Rex, volatile kasi ang numbers ngayon sa HOR. From pessimistic point of view, even if they were successful on impeachment, that would solidify another Duterte in 2028. Sabi ni PJ, kung talagang sincere at totoo ang kalooban mong maglingkod, connect ka kaagad sa masa. Sabi ni Red, they're framing VP's goal for presidency as a vengeful one. Takot mga tao when that's what we want. Correct. Ewan ko, ako gusto ko yun. 'Di ba? Hindi pwede namang walang accountability. Tama si VP. Sabi ni Miss Josephine, those young goons of Congress, when grilled and confronted by seasoned lawmakers, resort to playing victim. Sabi ni Ma'am Karen Kent, unwatched virus. Thank you, by the way. Di tayo makabili ng refined oil sa China. Pwede bang idulog uli ni VP yan sa Supreme Court sa pag-deadma ng COJ, cat here. Sa reply niya, no sweat si VP sa Crocs, pinaglalaroan lang niya. I think it's premature. Sabi ni Kenzo, mag-luminous smile tayong lahat para sa kanila. Thank you, Miss Chuchay. Nox, thank you very much. Sabi ni RC, nawildohan ako sa process ng impeachment. Ang complainant ay prosecutor rin at bumoboto din sa proceedings. Ganyan din po ba sa US since ginaya lang natin yung ganyan dito sa Pilipinas. So magrereklamo ka, ang haharap sa iyo ay yung piskal. Kasi dun sa early stages, ang dinidetermine ay probable cause. So kaya dinidetermine yan ng piskal, and in the case of the House, yung House of Representatives, kasi sila nga ang prosecutor. So sila yung magde-decide kung sufficient yung evidence. Otherwise, sila yung masasabi at pagkaharap na nila yung Senado. Ganyan po yung batas natin. Ganyan din po sa iba. Basta merong separate trial for probable cause, kadalasan, kaharap mo rin yung parang judge dun sa lower chamber, no, not a lower chamber really, it's probable cause hearing, ay piskal, yung piskal naman ang prosecutor pagdating sa trial court. Sabi ni Laura Lee, baka pinapatagal din po attorney para every week sinisiraan ng media si VP. Kaso ang nangyayari, lumalakas lang ng lumalakas ang loob nating mga mga gustong sumuporta kay VP. Sabi ni James, bakit kaya si Jokno de Lima at Luisto ay nagbubulag-bulagan sa rule of law? Mga attorney pa naman sana sila, bakit di na po kaya ang IBP walang action laban sa kanila? Hindi po pa kasi pwede ang IBP ang mag-file ng kaso dahil sila po ang naghihiring dyan. So kailangan may private complainant. Pwede naman kayo yung magreklamo, sulat lang po kayo sa Korte Suprema. Sabi ni Trip ni Red, being vengeful isn't automatically bad, especially when you use it for the good of the general public. Like PRD, vengeful siya sa mga kriminal, resulting in peaceful life natin during his term. Ano sa tingin mo sa ginawa ni Rufus Rodriguez na siyang nag-explain sa legality pagkatapos ng yes? Doon yun sa hearings sa sufficiency in substance. Pero dito sa hearings naman sa sufficiency in grounds, hindi na po masyado. Baka nagpapalapad ng papel. Mahirap na pag naging presidente si VP Inday, di ba? Hi kay Chinkay, sabi niya, hello from Belgium. Thank you po everyday listening to you. Madami kami natututunan. Madami din kami dito sa Belgium for VP Sara. Yay! Uy, siguraduhin po ninyo lahat ng mga OFWs, especially lahat din ng mga nakikinig dito sa Pilipinas, siguraduhin po natin na active ang voter status natin para dun sa mga nandito sa Pilipinas hanggang June 2027 ang ating pagre-rehistro para ma-reactivate yung mga voter status. Sabi ni Mac, it's unfair that the defense can cross-examine witnesses. Can? The defense? The defense is VP Inday, can cross-examine witnesses? Both parties can cross-examine witnesses.
Sabi ni Ma'am Maribel, can the Congress or the impeachment court compel the defense to reveal identity of Mary Grace Piatos? Di po ba bawal yun? They cannot. So, in fact, you cannot compel somebody to be a witness. I mean, you can subpoena them, pwede mo silang iupo doon, pero kung ayaw nilang magsalita, they can refuse. Sabi ni Agustin, nagtataka lang ako, if hayok na hayok sila BBM at ibang tinklawan na ma-impeach si VP, akala naman nila iboboto natin sila. Nakakatawa. Iboboto ko na lang ang ipis kaysa kay Risa at kay John B. Hi kay Annalyn, sabi niya, I'm from Cagayan de Oro. I can definitely say CDO is solid Duterte supporter. Galit ang mga tao sa congressmen or women na bumoto sa impeachment ni VP. Hindi ba si Rufus Rodriguez taga Cagayan de Oro? Hi kay Dan. He's asking if I remember him. Depende, sinong Dan ka doon? Hi kay Red, paano may time sila for impeachment? Paano ang iba nilang tasks kinalimutan na all for ambition? Sir Dan, depende po. What is your last name? Sabi ni Army, sungkit sila ng sungkit ng GP Atos, wala silang nasusungkit. Totoo yan. Sa Supreme Court? Sino doon po? Marami po kayo sa Supreme Court. Sabi ni Ma'am Lolit, how about the new voters? May time limit po ba ang registration to vote? My son just turned 18 and I want him to vote for VP. Pwede na po siyang magrehistro ngayon. The same po, yung time period. Sabi ni Toyo Goyo, sobrang sufficient in substance na si BBM over. Uy, grabe kayo. Okay I mean, can't. Sabi ni no, the defense can cross-examine, but it's during the next phase. Kung sakasakali, dito sa sa phase ng, there will be a mini trial. Ewan ko lang if it will be what kind of trial it will be. Kung ito yung mabilisan na type, baka walang nakapresent na witnesses. Pero ang alam ko si baka si Madriaga ipresenta nila. Sabi ni Miss Jem, napanood niyo ba yung interview ni Kong Elise kay Lucci? Ang reason niya lang kaya ayaw niya kay Sara kasi baka daw ibalik ni Sara ang drug war. Natawa po ako kasi yun lang ang reason nila. Ano kayong pinatatakutan nila? Yes, sabi ni Bensky, tama po ba ang sinabi ni Kong Toby na takot na mga congressman pag nanalo si VP? Parang takot yung mga congressman na may kasalanan sa kanya. Yes, pwede yun. Sabi ni Mac, sabi ni Luis Lo, sila lang daw po ang pwedeng mag-question sa witnesses, not VP's lawyers. So ibig sabihin, inquisitorial yung kanilang procedure. Pwede sila kasi magsasabi kung ano yung procedure. Pero yung mga direct examinations and cross-examinations, pwede yun doon sa Senate. Sabi ni Harfax, si Rufus at si Lord Ansuan ang taga-CDO. Okay. So si Lord Ansuan nga pala yung isa. Si Pulong, pwede bang humabol sa pagka-presidente? Silang dalawa ni Baste, pwede. Kasi si Baste will be 40, sakto, in 2028. Sabi ni JT, dapat ang Mindanao will take a cue from Cebu. Declare the Mindanao legislators traitors to Mindanao for not supporting a Mindanaoan to be President of the Republic. O yan, di ba? Sabi ni Ernesto, saan po kaya makikita ang list ng HOR ng Justice Committee? Na-post na po. Hindi ako yung nag-post. hanapin ko. I-repost natin. Yung March 25 hearing, a-attend ba dyan yung defense team ni VP? Malamang. Or at least a few of them. Sabi ni Ma'am Susan, do you think Congress can successfully subpoena VP's bank records? Hindi ko sure.
Pero ako kasi I see that there are strong arguments against it. It'll have to be, tingin ko aakyat yan sa Korte Suprema. Unless sabihin ni VP, sige, okay lang. Si Dan, yung may hawak ng flag. Okay, yes po. Hi Dan. Sabi ni Bensky, tama po ba sinabi ni Kong, nabasa ko na pala. Sabi ni Jover, ang daming problema ng bansa, inuna pa nila ang impeachment for ambition nila. Ay nako. Bontoy says, di ba po sa normal court yung grave threats criminal case? Yep. Sabi ni Kenzo, until May 18, 2026 na lang po ang voters registration. Ha? Bakit? Ano yung nakita ko? Hanggang May 18. Check ko ha. Ano yung nakita ko? Alam ko hanggang 2027 pa yan. Oo nga, no? May bagong ano. Sa ano yung nakita ko ng 2027? It's open. Ang COMELEC office is open Mondays to Saturdays, including holidays, unless the commission declares otherwise. This was announced December 3, 2025. Ano yung isang announcement na yun? Sandali, hahanapin ko pa sa files ko. Pero, you're right, yan po yung naka-announce. So, i-re-share ko na lang po muna yon. Sabi ni Kaik, OVP spokesperson pa rin si Attorney Ruth, yes. Pero ang spokesperson for the impeachment is Attorney Mike Poa. So, hi, thank you kay Ian Paul. Sabi ni Red Lacson, required po bang umattend si VP? Hindi. Ano po ang legal implication kung di siya pumunta? Alam nyo, ang daming nagtatanong yan. Kung pupunta siya, kung re-require siyang pumunta, paulit-ulit to ha, at kung anong repercussions pag di siya pumunta. Ang respondent ay may karapatan to be present kasi may mga witnesses against her. But she can waive that right. So it's not the other way around ha, napipilitin kang pumunta unless yun nga may itatanong sa kanya yung mga kongresista. Pero ito yung sasabihin ko, if they force VP to be there tapos aawayin nila, kawawa sila sa 2028 elections, galingan nila. Sabi ni Ma'am Bernadette, pwede bang bumoto mga dual citizens dito sa US? Yes po kung rehistrado kayo. Allowed po dual citizens. Sabi ni Ma'am Josephine, parang may massive recruitment ng DDH ang admin. Very surprising yung anti-Duterte reels na wala namang sense. So yun. Sabi ni Ronald, as per Attorney Poa, if may advantage, they might advise VP to attend. So mali ako. Ano yun? So what are you saying? Am I right or am I wrong? Kasi the question was, whether she will be compelled to attend or required to attend. Okay, I have no opinion on opinion or forecast or hypotheticals. I don't do that. Unless there are variables that we can control. So kung kunwari, alam ko yung predisposition ng ilang mga senador, kung nakausap ko na sila, then masasabi ko kung ano yung fearless forecast ko. Pero without that kind of information, masyadong maraming variables, hindi po ako hindi po ako mag-guess. Sabi ni Arkin, wala na bang pumapasok na basher dito? Mapagpatol ako na. Ay, hintay-hintay lang tayo. Thank you kay Ronald. Sabi ni Kenzo, nakaka-disappoint lang kasi lahat ng pumirma ng re-electionist. Re-elect? Kasi marami silang pera. Barangay elections na kasi. Sure. No. Sabi ni Digitalian, just have to inform you that my FB got blocked due to commenting in favor of Duterte in an anti-Duterte article in Jakarta Post. Wow! Ganon? Sabi ni DJ, nasa rules nila di pwedeng makapag-cross-examine witness ng mga. So wait, okay. Wala nga sa rules.
So sinasabi nila, there's nothing in the rules that says may direct or even cross. Walang ganun. So it is inquisitorial. So very, very similar doon sa mga pagdidinig sa opisina ng piskalya. Sabi ni Harfax, hindi naman siguro bawal mag-post sa wall ng congressman na hindi ka sang-ayon na i-impeach si VP Sara. I don't think that it's wrong. Huwag ka lang kayo mang-insulto. Sabi ni Bengski, mas maganda po umattend si VP, blockbuster po yan. Eh di lalong nag-grandstand yung mga congressman. Alam nila maraming nanonood, eh di magyayabang sila doon. It can be good, it can be bad.